Good morning mga ma'am, mga sir, Shiel here. Today ay mag-unbox tayo at ite-testing itong nabili natin na Bosca Solar Light na 40 watts sa Shopee. So ito yung itsura ng box ng mismong ilaw. Sa loob ng box ay merong remote, tapos meron na rin siyang kasamang battery. Expansion bolt and screws para sa installation. And yung mismong ilaw na may kasamang catalog. Gilid muna natin yan and buksan na natin yung solar panel. So nakaiwalay ng box yung solar panel niya. Kasama yung bracket and yung wire. Sa pagkabit, pagkonektahin nyo lang yung socket na galing sa ilaw papunta sa solar panel. Kung mapapansin nyo, meron niyang O-ring, yung kulay orange, para hindi mapasukan ng tubig. Kaya make sure na hindi siya matatanggal. Pag napasok nyo na, ikot nyo lang yung parang lock or cover niya. Tapos lagyan na natin ng battery yung remote para matesting. Gumamit muna ako ng sariling battery para in case na may issue ay hindi ko na-open yung battery na galing sa kanila. Hindi ko sure kung kita nyo pero meron siyang red light indicator na meaning ay nagcha-charge siya. So on ko muna. Working naman siya. Pag nag-blink siya na ganyan, meaning yan na yung pinakamahina or pinakamalakas niya. Lagay muna natin sa pinakamahina. So yan, blinking na siya. So yan yung pinakamahina. Tapos lagay naman natin sa pinakataas na level hanggang sa mag-blink. And ayan, so yan na yung pinakamataas niyang level. Ito pala yung target kong area na mailawan. Makitid yung space pero wala kasing ilaw dyan paggabi. Ito naman yung isa pang solar light na nabili ko rin sa Shopee. So tatak nito based sa box ay Philips, which is kilalang brand pero tingin ko ay fake kaya nakaset na to for return and refund sa Shopee. Pero bago ko ibalik, papakita ko lang sa inyo yung difference niya sa Bosca. Meron din siyang remote and screws, tapos brackets. Tapos ito na yung solar panel niya. Baba muna natin to. Tingnan nyo yung difference nila sa laki ng panel. May ching-chong pa siya na sticker sa likod. And ito yung difference nila pag nakaharap. So, kitang-kita yung size difference nila. Sa ilaw naman, yung Philips Kuno ay 500 watts daw at IP67. Pero duda na ako sa specs nito. Mas marami siyang LED chips sa loob pero mas maliliit. Tapos sobrang layo rin ng pinagkaiba nila sa timbang. Siguro nasa times 3 na mas mabigat si Bosca. So ganito kaliwanag yung sa Philips Kuno and yan na yung max niya. So wala siyang level na tulad sa Bosca. Ang meron lang siya ay high and low. So kita nyo naman kahit max na yan halos walang binubuga na liwanag. Sa remote naman ang difference lang nila ay yung level ng ilaw. Sa Philips high and low lang pero sa Bosca merong levels. So sa installation medyo mahirap lang siya kung mag-isa kayo kasi mas madali kung may mag-aabot ng tools at mag-aalalay. Wala rin pala siyang manual so dapat kahit papano may idea kayo kung paano ikabit yung mga expansion bolt at buuin. Tapos syempre kailangan meron din kayong tools tulad ng barena at wrench. Kung ganito rin yung magiging setup nyo, syempre kailangan nyo rin ng hagdan. Ginabi na nga lang kami sa pagkakabit ng solar panel dahil biglang umulan. Kaya kinabukasan na lang namin kinabit yung mismong ilaw. Sa pagkabit ng ilaw, same process lang naman din sa pagkabit ng solar panel. Kabit yung bracket, gamit yung expansion bolt, tapos ikabit nyo lang yung ilaw sa bracket. Tapos kayo na bahala mag-anggulo, depende sa need nyo. And pataas at pababa lang yung pwedeng angle para sa solar panel at ilaw. Hindi siya pwede ng sideways unless na lang kung gagawan nyo ng paraan. And ito na yung itsura niya nung natapos ikabit yung ilaw at solar panel. Pinagdikit lang namin yung amin para kahit papano hindi direct sa ulan at araw yung ilaw. Pero pwede nyo rin naman sila paglayuin since meron siyang mahabang kable. Set na rin muna natin sa auto para malaman natin kung gagana yung sensor niya. And ayun, gumana naman siya nung medyo dumilim ay automatic siya nag-on. Pero patayin muna natin since paalis kami at halos half day lang siya nakapag-charge. Para matest natin mamaya ng mas madilim yung liwanag niya.
Time check 12:21 AM ng October 14, kakauwi lang namin. So ganyan kadilim sa likod ng bahay namin kada gabi. Itong sa kabila kasi ibang subdivision na at walang street lights yung buong street na yan. So on natin siya and ganyan siya kaliwanag. Lagay natin sa pinakamababang level para makita natin yung difference kada level ng ilaw. So, ito yung level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Nag-blink na siya, meaning yan na yung pinakamataas na level. So, yan yung itsura ng pinakamaliwanag niya. Hindi ko sure kung may ilalakas pa yan pag mas matagal siya nakapag-charge. Pero for me, more than enough yan sa need namin. Kaya ibaba natin ng level para mas tumagal yung battery. So, iniwan ko lang siya na naka-auto para matest naman natin kung mamamatay siya ng automatic sa umaga. Siyempre, hindi natin mababantayan kung anong oras siya mismo mamamatay. Pero based sa CCTV namin na hagip yung liwanag niya, buhay pa siya before 5:30 and namatay siya ng mga around 5:33 AM. Ngayon naman, tanghali ng April 14, so makakapag-charge na siya ng buong araw kaso medyo maulap nga lang. Time check 5:47 PM, so bukas na siya pagtingin ko and naka level 2 na brightness lang tayo dito. Nung chinek ko yung CCTV, nag-on siya ng 5:46 PM. And namatay naman siya ng 5:38 AM ng October 15. Time check currently ay 12:23 PM ng October 15 and malakas yung ulan so hindi ulit makapag-charge ng maayos yung ilaw natin. Pero this time itetest naman natin siya ng level 8 brightness kung aabot ba siya ng umaga. Hindi ko kaagad siya nasilip kasi nasa meeting ako pero nabuhay siya ng 5:45 PM. Time check 6:01 PM katatapos lang ng meeting ko and lagay natin siya sa pinakamataas na level. Ayan, so iwan natin siya ng ganyan. Checking ng CCTV, namatay siya ng around 5:36 AM, meaning kahit maulan at maulap, nagawa pa rin niyang maging buhay ng mula 6 PM kahapon hanggang ngayong umaga. Kahit sa pinakamataas na level ng brightness. Time check 4:56 PM ng October 16, medyo okay na yung panahon. So quick comments lang bago natin i-end yung video. So ito yung final look ng setup natin, zinip tie ko lang yung cable sa bracket. And hindi ko sure kung kita nyo yung maliit na red light na meaning nagcha-charge siya. Sa napanood kong long-term reviews nitong ilaw na to, ang negative lang na nakita ko is kinakalawang yung screws. Pero kaya naman mabawasan yun through maintenance, medyo hassle nga lang. Then sana mas makapal na bracket para hindi madali mabend and mas malaking washer. And sana merong manual kaysa catalog kung paano siya i-install para sa mga walang idea kung paano gawin. Wala pala siyang motion detector so yung detector niya ay para sa liwanag lang. Mabubuhay siya pag medyo madilim na at mamamatay pag medyo maliwanag na. Wala rin siyang indicator kung ilang percent na yung charging niya or kung full charge na. Sa remote naman, siguro estimate ko dapat nasa 3 meters ka sa ilaw para gumana siya. Nga pala walang button yung ilaw kaya wag niyong iwawala yung remote dahil doon nyo lang siya pwede makontrol. Bukod doon, so far na-meet naman niya yung expectation and target namin gawin. Worth it yung pagbili namin sa kanya. Then ito pala yung sakop niya na ilaw. Medyo makitid lang yung target space namin pero malawak yung coverage niya. Nasa description box kung saan namin siya nabili. And comment na lang kayo kung may question kayo. Yun lang. Peace.